Sa kontemporaryong mundo na ating kinagagalawan, hanggang saan ang sukatan at batayan ng isang pagiging sining? Magandang araw, kapwa ko alagad ng sining. Ngayon, samahan niyo akong tuklasin at mas palalimin pa ang pagkilala sa kontemporaryong sining. Ngunit bago ang lahat, may kilala ba kayong tao na mahilig humamon? Hindi ng away syempre, kundi humamon ng kinagisnan at tradisyonal na pamamaraan ng paglikha ng sining. Kung wala, kilalanin natin si Roberto Chavez, ang artist na hindi lang basta sumuway sa tuntunin ng paglikha ng isang sining, ngunit binago rin niya ang lengguwahe ng isang obra. Tara, kilalanin pa natin siya. Si Roberto Bobby Rodriguez Chavez ay isang kilalang guro, curator, at hindi lang basta Filipino conceptual artist, dahil kilala rin siya bilang ama ng Philippine conceptual art. Si Chavez ay ipinanganak sa Santa Mesa, Manila noong March 29, 1937 at nagtapos sa University of Santo Tomas with a degree in architecture in 1961. Siya rin ang Museum Director of the Cultural Center of the Philippines from 1967 to 1970, kung saan pinangunahan niya ang pagsasagawa ng 13 Artist Awards. Dito, binigyan ng pagkilala ang mga batang alagad ng sining, naghatid ng bago at kakaibang pananaw sa paglikha ng sining. Nagturo rin siya sa UP Diliman College of Fine Arts halos 30 years ng kanyang buhay. Noong panahon ng martial law, binuo niya ang grupong tinatawag na Shop 6, kasama ang ilan pang mga conceptual artists. Ang mga obra ng grupo ay madalas tinatawag na pakulo o hindi pangkaraniwan at walang saysay. Dahil sa unang tingin, mapapasabi ka naman talaga na, sining ba to? At bilang promotor ng grupong ito, dito mas madali natin mauunawaan kung anong pananaw ni Chavez sa kanyang sariling obra. Umiikot sa installation, collage, drawing, at painting ang kanyang mga obra. Bilang isang alagad ng sining, ang obra ni Chavez ay kilala sa pagiging conceptual and minimalist. Ilan sa kanyang mga obra ay temporaryo lamang, para kasi kay Chavez, mas binibigyan niya ng halaga ang ideya, mensahe, at konsepto sa likod ng sining kaysa sa anyo at uri nito, na siyang taliwas at hamon sa tradisyonal na pamamaraan ng paglikha ng sining. Hango sa iba't ibang prinsipyo at pananaw ang impluwensya sa likod ng kanyang mga obra. Kabilang na rin dito ang kanyang pagiging arkitekto. Kaya, tingnan natin ang ilan sa kanyang mga gawa. Isa sa mga karakteristik ng kanyang obra ay ang mga ordinaryong materyales na gamit niya sa paggawa ng mga ito, gaya na lamang ng plywood, house paint, and shelf brackets at iba pang mga pangkaraniwang bagay na dinadala sa construction site, dahil nga sa kanyang propesyon na pagiging arkitekto. Hindi mahalaga kay Chavez kung sa paanong paraan o anyo mo maipapakita ang iyong obra. Ang mahalaga, malaya mong maipapahayag ang mensahe at konsepto na nais mong iparating gamit ang sining, gaya na lamang nitong obra kung saan siya mas lalong nakilala. Ang kanyang obra na Wings ay isang uri ng installation na sumisimbolo sa karagatan. Gamit ang swaying plywood panels, sinasalamin ng obra na ito ang kasaysayan, kolonisasyon, migration at pagbabago na nagpapaalala sa mga epekto na nagdaan ng nakaraan. Ang obra na ito ay gawa sa 21 plywood panels na nakasabit sa kisame nang sa gayon ay marahan itong gumalaw na parang mga alon na siyang nagdadala sa mga viewers ng pakiramdam na para bang nasa karagatan din sila. Kung
mapapansin nyo rin, pinintahan ng pale blue ang mga plywood panel dahil ang kulay na ito ay sensitive sa ilaw. Ito ay makakadagdag sa ilusyon na tubig para mas lalo pang mabigyan ng diin ang konsepto ng kanyang obra. Pero kung mapapansin nyo, halos lahat ng installation artwork ni Chabet ay mayroong plywood. Ito ay dahil sa ang plywood ang pinakamalawak na available sa Maynila noon. Pagkatapos ng World War II, ito rin ang ginamit na materyales sa pagsasaayos-ilit ng ilan sa mga estruktura. Kaya naman ang paggamit ng plywood ay nakadaragdag ng simbolismo sa kanyang mga obra. Salamin ito ng survival, impermanence, and rebuilding. Kaya naman lahat ng obra ni Chabet ay talagang iniimbitahan tayong mag-isip ng malalim, magsuri at magtanong. Ito mismo ang intensyon ng kanyang obra. Nais niyang mag-udyok ng bagong damdamin sa lahat ng makakakita ng kanyang mga gawa. Ngunit, hindi lang sa installation limitado ang kanyang artwork dahil kilala rin siya sa pagkakaroon ng geometric and abstract expressionist painting, collage, and drawing. Pagdating sa painting and drawing, limited lang din yung ginagamit ni Chabet na material. Mostly, water-based media gaya ng watercolor, gouache, and acrylic paint. Pagdating naman sa collage, ginagamit or gumagamit si Chabet ng recycled paper, found photographs, gamit na magazines, cutouts, ticket stub, at iba pa. Isa sa kanyang mga artwork na ito ay ang The Ceiling. Ang The Ceiling ay parte ng China Collage series ni Chabet. Ito ay isang malaking koleksyon ng over 300 artworks na kanyang ginawa using collage. Gumamit si Chabet ng mga punit-punit na papel mula sa libro, dyaryo, comic books, school projects at mga old years para pagtagpi-tagpiin at ipatong sa mapa ng China, Mongolia at Korea bilang background ng kanyang collage. Ang resulta nito ay magulo, dense, ngunit makulay na iba't ibang uri ng mga imahe. Ang obrang ito ay sumasalamin sa magulong kasalukuyan na ating ginagalawan. Halo-halong paniniwala, kultura, politika, at marami pang iba. Tinawag niya itong picture morgue dahil pinirepreserve dito ang ilang mga piraso ng mga nakaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makalumang imahe sa panibago at makabuluhang mensahe. Hindi ba tunay na nakakamanghanga kung paano ginagamit ni Chabet ang mga ordinaryong bagay? Nabibigyan niya ito ng panibagong buhay. Tunay nang hinahamon niya ang boundary of what we considered art. Ang kanyang mga gawa ay nagpapakita na ang pagiging malikhain ay maaaring magmula sa mga bagay na hindi natin inaasahan at hindi pangkaraniwan. Ang exploration na ito ni Chabet ay patuloy na nagdala ng impact kahit pa noong pumanaw siya sa taong 2013. Bilang pagunita sa kanyang alaala at mga sining obra, gumawa ng tribute exhibition ang Cultural Center of the Philippines para maipagpatuloy ang kanyang legasiya at hindi ito makalimutan. Ang ganitong mga initiative ay nagbibigay kasiguraduhan na ang mga gawa ng ama ng conceptual art ay patuloy na nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Nawa, ang kwento at obra ni Chabet ay magbigay inspirasyon din sa ating lahat na sumubok, humamon sa kung ano ang ating kinagisnan. Nawa dahil sa kanya ay makita natin ang kagandahan sa mga simpleng bagay at tuklasin pa natin ng malalim kung ano ang mensahe sa bawat sining.